Nangako sila sa United States na ititigil ang pagbitay. Pero nagsinungaling sila. Kumpirmado na palihim nang nagbibitay ng mga nagpoprotesta ang rehimeng Iranian. Nangyari ang pagtataksil sa kritikal na oras para kay Ayatollah. Kakarating lang ng United States ship Abraham Lincoln Strike Group sa Arabian Sea. Tahimik ngunit handa at armado. Nagsalita si Pangulong Trump ukol sa pagpapalakas ng militar malapit sa Iran. Meron tayong malaking puwersa na papunta sa Iran. Mas gusto kong walang mangyaring masama pero binabantayan namin sila ng mabuti. Pinatigil ko ang 837 bitay noong Huwebes. Patay na sana sila, bawat isa sa kanila ay bibitayin. Parang mula pa ito noong 1,000 taon na ang nakalipas. Sinaunang kultura ito, matatalinong tao sa totoo lang pero sinaunang kultura talaga. 837 katao, karamihan kabataang lalaki, ang nakatakdang bitayin noong Huwebes. Sabi ko, kapag binitay ninyo ang mga yan, mas matindi ang balik sa inyo. Wala ang ginawa namin sa Iran nuklear kumpara rito. At 1 oras bago mangyari ang nakakatakot na bagay na ito, kinansela nila ito. At sinabi pa nila na kinansela nila ito, hindi nila ipinagpaliban, kinansela talaga nila. Kaya magandang sinyalis yon. May armada at malaking fleet tayong papunta ron. Baka hindi natin kailangan gamitin. Tingnan natin. Ang isang strike group ay nasa loob na ng striking distance ng Iran at nasa loob na rin ng bansa. Pinapatay ng rehimen ang mga nagpoprotesta at mga pulis na naawa. Saka pinagbabayad pa ang pamilya para sa katawan ng anak nila. Naghahabol na ng oras si Ayatollah. Iniulat ng British Broadcasting Corporation Persia na nagsimula na ang mga pagbitay. Ayon sa source na malapit sa pamilya, isang lalaki na ang pangalan ay Ali Rahbar ang binitay kahapon. 3 taong gulang, isang atleta, isang bodybuilder, at inaresto siya 10 araw pa lang ang nakalilipas. Hindi pa rin alam ng pamilya niya ang kaso, pero wala na siya. Walang paglilitis o depensa, kamatayan lang. Hindi rin siya nag-iisa. 5 pulis sa Karaj ang pinatay ng IRGC, hindi ng mga nagpoprotesta. Dahil tumanggi silang barilin ang mga sibilyan. Noong Enero at Enero siyam, pinakamalalang araw ng marahas na pagsupil. Ngayon, pinapatay na ng rehimen ang sarili nilang security forces dahil sa awa at nagagawa nila ito ng walang kaparusahan. Nangyayari ang mga pagbitay na ito sa labas ng opisyal na sistemang panghukuman. Ibig sabihin, pwedeng sabihin ng rehimen sa mga banyagang gobyerno na nakapos ang lahat ng pagbitay kahit tuloy-tuloy pa rin ang pagpatay sa dilim. Hindi ito pahinga, kasinungalingan ito. Hindi huminto ang makina ng pagpatay. Nilipat lang ito sa labas ng opisyal na tala. Pero sa kasamaang palad para kay Ayatollah, dumarami ang mga Iranian na natututo kung paano lampasan ang internet blackout ng rehimen nitong 8 oras. Ibig sabihin, mas marami na tayong nakikitang mga video ng totoong nangyari. Gusto ko kayong bigyan ng babala bago pa tayo magsimula. Hindi ko ipapakita sa inyo ang anuman dahil talagang nakakatakot ito. At sigurado akong hindi ito pinapayagan sa YouTube. Dahil pag-uusapan natin ito, gusto ko kayong bigyan ng babala. Kung ayaw ninyong panoorin ang video mula ngayon, okay lang. Iba na ang mga nakikita natin ngayon kumpara sa mga dating video. Nakakakita na tayo ng mga pugot na bangkay sa kalsada, palaruan na puno ng bangkay, at mga pamilyang naglalakad sa gitna ng mga patay habang hinahanap ang kanilang mahal sa buhay. Hindi tumutulong ang rehimen. Bagkus sinasamantala pa nila ang nagluluksa ngayong Iranian. Kapag kinukuha ng mga pamilya ang mga bangkay na kinuha ng IRGC mula sa kalsada, sinisingil sila ng libo-libong dolyar para ibalik ito. At hindi lang iyon, pinapapirma ng IRGC ang mga pamilya sa dokumentong nagsasabing security forces ang kanilang mahal sa buhay. Pwedeng baguhin ng rehimen ang kasaysayan sa ganitong paraan. Pinipilit nilang magsinungaling ang mga nagluluksa. Nasabihing IRGC ang mga anak nilang pinatay ng terorista. Imbes na aminin na sibilyan, itong pinaslang ng sarili nilang estado. Sa ganung paraan, ang opisyal na bilang ng mga namatay na inilalabas ng rehimen ay nagpapakita lang ng mga puwersa ng seguridad at nawawala na sa kasaysayan ang mga nagpoprotesta. Pero hindi natin hahayaan mangyari yon, kaya pag-usapan natin kung ano talaga ang totoong bilang. Ngayon, mas marami na tayong mga video at ibig sabihin nito, mas marami na tayong impormasyon. Pero ayon mismo sa rehimen, mahigit 3,000 tao lang daw ang namatay. Sabi rin nila, 500 sa mga iyon ay puwersa ng seguridad. Ibig sabihin mga inosenteng biktima ng teroristang nagpoprotesta. Alam naman nating lahat
Nakasinungalingan yon. Kaya ito ang totoong bilang. Nagbabala ang United Nations na posibleng umabot sa 20,000 ang totoong bilang ng namatay. Iniisip ng mga tao ang libong iyon. Karamihan ay kabataang sibilyan na walang armas, na pinatay ng sarili nilang gobyerno sa ilang araw. Narito si Raja Pahlavi, ang anak ng dating Shah, na nagbabahagi ng karagdagang detalye tungkol sa lawak ng masaker na ito. Pakinggan ninyo. Sa gitna ng mga pangyayari, ibabahagi ko sa inyo ang latest na balita mula sa Iran. Kausap ko sa telepono ang isang bilanggong politikal na nakakonekta sa internet sa hindi malamang paraan. Ganito ang aktual na situation. Patuloy ang digmaan ng mga tao laban sa rehimen na pumapatay sa kanila. Sa matinding dilim, lalo silang nagiging brutal at nagpapaputok sa mga tao sa ospital. Ayon sa utos ni Khamenei, huwag hayaang may mabuhay kahit sugatan. Ganyan kalupit sila at tama ang mga numerong binanggit mo. Asahan na natin na hindi bababa sa 1,000 tao ang patay, kung hindi man mas marami pa sa buong bansa ngayon. Mahalagang maunawaan ng mundo at ng mga nakikinig ang sinasabi ng matatapang na Iranyanong ito. Nakikipaglaban kami hindi lang para sa aming sariling kalayaan, kundi para palayain din ang mundo mula sa teroristang rehimeng ito. Lumaban sila hanggang dulo kaya tayo may momentum ngayon. Maaring magbago ng laban pabor sa kanila ang pagpigil sa mga instrumento ng panunupil ng rehimeng ito. Na maaari lamang mangyari batay sa sinabi ng Pangulo ilang araw na ang nakalipas na magkakaroon ito ng malaking epekto sa rehimen kung patuloy nilang gagamitin ang kalupitan laban sa mga tao. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng rehimen dahil sinusubukan lang nilang magpalipas ng oras sa desperadong paraan. Uulitin lang nila ang mga dating maling pangako kaya hindi mo talaga mapagkakatiwalaan ang sinasabi nila. Isa ito sa pinakamatinding massacre sa makabagong kasaysayan. Ngunit hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Tahimik ang mundo habang ang mga pamilya ay naghuhukay sa palaruan. Hinahanap ang katawan ng kanilang mga anak. Walang balita, emergency session ng United Nations o pandaigdigang sigaw. Kaya patuloy naming tinatalakay ito kahit ayaw ng algorithm at nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Kung gusto nyo kaming suportahan, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm. Ngayon, tatalakayin natin ang ginagawa ng Estados Unidos. Habang pinapatay at kinikidnap ng rehimen ang mga nagpoprotesta, tahimik lang ang United States military sa pagreposisyon. Kahapon pa nakaayos ang mga chess pieces. Ang United States ship Abraham Lincoln Carrier Strike Group na dating nagpapatrol sa South China Sea ay ngayon nasa Arabian Sea na at nasa abot na ng Iran. May malaking paalala dito. Tinatansya namin ang lokasyon ng carrier dahil nag-blackout ito malapit sa Diego Garcia base sa Indian Ocean. Tumigil ito sa pagpapadala ng lokasyon nito. Pero kung ipagpapalagay natin na nagpatuloy ito sa bilis na tinatahak nito, maaari nating isipin na nakarating na ito sa Arabian Sea. Siyempre, ipinagpapalagay na hindi ito huminto kahit saan pa. Ngayon alam na ng rehimen na paparating ito, hindi lang nila alam kung nasaan ito eksakto. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito pagdating sa lakas militar. Dahil hindi lang ito basta ilang barko, para na itong lumulutang na base militar. May sakay na halos 5,000 mandaragat ang Lincoln at ang air wing nito ay may 6 na po hanggang 70 jet fighter eroplano para sa electronic warfare at early warning at mga helicopter. May guided missile cruiser, 2 guided missile destroyer nuclear attack submarine at logistics ship ito kaya kayang manatili ang fleet sa dagat ng ilang buwan nang walang resupply. Hindi pa ito sapat para sa Iran dahil hindi lang ang carrier group ang naroon. Ilang linggo nang nasa Persian Gulf ang United States ship Roosevelt, isang guided missile destroyer. Nag-iba ang posisyon nang binalaan ni Trump ang Iran na huwag patayin ang mga nagpoprotesta at nananatili pa rin siya roon. Mayroon tayong 15 o higit pang F-15 fighter jets na dumating na sa airbase sa Jordan. Kaya mas marami tayong firepower at option. Gusto ko lang linawin ang isang bagay. Hindi talaga para sa opensibang atake sa Iran ang mga paghahandang ito, kundi para sa susunod na mangyayari. Kung umatake ang United States sa Iran, gaganti ang Tehran gamit ang ballistic missiles laban sa United States bases, Arabong kaalyado at Israel. Ibig sabihin, ang carrier group, destroyer at F-15
ay may malaking papel sa depensa at pag-intercept ng anumang ipapadala ng Iran pabalik. Ang mahalaga, dahil nakaposisyon ang lakas militar, pwedeng umatake ang United States kung nais nila. May kakayahan na. Desisyon na lang ang kulang. Lagi namin kayong i-update. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video na may maraming drone strike, kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming content. Nitong nakaraang linggo, 4 na video namin ang na-demonetize. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang kinakaharap at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang talakayin ito. Kaya inilunsad namin ang Business Basics, ang sariling plataporma na ginawa namin mula simula. Kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike. Hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa aming site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang hindi na censor na videos at exclusive content na wala sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel, kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.